Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung may ahas na gumagapang sa mga airline companies para lang hindi matuloy ang may sugrali sa Tacloban. Okay, i-advertise ko lang yung ating dark chocolate. Pwede na kayong mag-order sa number na ito. Ayan. Kaya lang ang pwedeng mapadalhan ng dark chocolate, yun lang within Cagayan de Oro and nearby towns. Hindi pwedeng ipadala through LBC ang dark chocolate dahil napakainit ang panahon, natutunaw along the way. Okay? And then mag-shout out din ako kay June Makalisang and family sa Nueva Ecija. Okay. Last week, may nagpadala sa akin ng post tungkol sa biyahe ng airlines. Hindi ko na lang banggitin yung airline company. Ito, Davao to Tacloban. Maisog rally date, May 24 and 25. On the flight, if there is 18K to 20K, ang ano ito ang pamasahe biglang tinaasan 18,000. They will do everything so that no one can go to Maisog Rally. Strong. Joe De Vibre. Parang si Joe De Vibre ang nag-post nito. And then dito ipinakita yung flight schedule. Davao to Tacloban, May 23, May 22, no flights. May 23, no flights. May 24, no flights. Talagang grabe, sinarahan. Hindi naman sinarahan yung airport, kailang yung mga flight ng eroplano from Davao to Tacloban, stop operation. So anong ibig sabihin nun? Baka may mayaman na tao o makapangyarihang tao na binili na lang yung mga ticket from Davao to Tacloban and then hindi na lumipad. Something like that. Okay, ngayong umaga nakapanood ako ng vlog ni Kabibig. Ako Kabibig, isang DDS vlogger. Ganon din ang topic niya. Binasa niya yung mga post ng mga netizens na grabe daw. May tao na pinakyaw niya ang plane tickets. I think from Manila din ito. From Manila to Tacloban, pinakyaw yung May 24. So dahil pinakyaw, wala na, hindi na yung mga personalities from Manila hindi na makapunta ng Tacloban dahil naubos na yung ticket. Kaya ito na nakarma kung sino yung tao na yun, nagabaan. Kasi na-postpone man yung na-postpone yung rally. I think Sunday na ang final schedule on Sunday. Di sayang yung pera na pinakyaw niya. Okay lang sana kung sarili niyang pera. Paano kung pera ng, alam niyo na, baka pera ng taong bayan, wala lang, nagtatanong lang. So, grabe from Bulacan, they did everything to stop. So, wise decision ni PRRD, kinancel na lang yan para hindi magkagulo. Kaya lang sa Dumaguete, hindi na pwede. Kahit anong ginawa nila doon, tuloy pa rin ang rally. And I believe, dito sa Tacloban, kahit anong gagawin nila, yung powers that be, tuloy na tuloy ang Maisog Rally sa Tacloban. And nakikita ko naman, the other side of the group, yung powers that be, yung makapangyarihang tao,
gagawin at gagawin ng lahat kasi mapapahiya sila sa Tacloban. Alam mo? Tacloban, baluarte ng mga Romualdez. Tapos magkakaroon ng Maisog Rally. All out talaga ang labanan dyan. Ituloy ba o hindi? Kaya lang nakikita ko unstoppable na itong mga Maisog Rally. Sa abroad, nasimulan na. Tapos ng Hong Kong. Sa New York, June 2. Meron pang nabanggit ni Ka Eric sa kanyang programa. May dalawa pa, Spain ata, Europe. And then yung kaibigan ko sa Toronto, Canada, meron din. They are organizing. Ang contact person si Beethoven Crasco. Mayroon siyang Facebook page. So ito, manawagan na lang ko sa mga concerned Filipino citizens. So, may pagmamahal sa bayan. If nakatira kayo sa Toronto o Ontario ba yun? I'm not sure. Na pagpalit ko kung Ontario or Toronto, parehas ba yan? Basta nandyan, magkakaroon ng Maisog Rally dyan sa parte ng Canada, either Ontario or Toronto. Kontakin nyo lang si Beethoven Crasco para maka-join kayo. Wala pang exact schedule, wala pang exact venue dahil they are still on their information drive, mobilization pa lang para madami ang maka-attend. Very sure na yan yung New York pupunta. Ang guest nila si Attorney Vic Rodriguez. So, ito na yung sandata ba ito o ito na yung hakbang ng Maisog na kinakatakutan ng powers that be. TAPS, ang ganda yung kanilang transparency, walang tago-tago, hindi yung deception. Example, People's Initiative, walang transparency yun. Niloko nila ang taong bayan, sinamantala nila ang kahirapan ng mga tao. Ayuda lang. Siyempre, yung tao gusto ng tulong, pipirma. Ayun pala, charter change na yun. Kaya daming kumukontra yung PI na yan. And by the way, ang number one na objective ng Maisog Rally is to stop yung People's Initiative or charter change. Pinaka-latest na kumontra sa charter change yung Chamber of Commerce na Philippine Islands, led by Mr. Jose Yolo. Nagsalita itong presidente ng Chamber of Commerce na ito. Mga malalaking negosyante ito. Mayroong forum na inorganize ng Manila Times. Sabi ni Mr. Yolo, hindi problema ang konstitusyon. Ang problema natin, korupsyon. So, malaking sampal ito sa administrasyon. Korupsyon. Kaya tumututol itong mga malalaking negosyante sa charter change na yan kasi lalo na sa educational system, hindi pwedeng mga dayuhan ang magmamay-ari sa education system natin. But anyway, yun na. Dahil kulang sila ng transparency, accountability, wala. Gising na ang taong bayan na ang ultimate objective nila sa charter change is political amendments. Babaguhin ang sistema ng ating gobyerno from presidential system to parliamentary system. Kasi may tao dyan na nangangarap maging presidente, kailang wala siyang kapag-asang manalo. The only way for him to be the leader of this land kung maging prime minister siya. Kaya yun na, charter change. Ito si Mr. Larry Gadon, yan ang
nag-booking sa plano nila kasi nagbigay na siya ng proposal sa Congress, sa Senado na yun na nga, ma-change na ang ng system natin from bicameral ngayon, gagawing unicameral, isa na lang ang legislature, and yun na, parliamentary na tayo para magkaroon ng tsansa na maging prime minister yung tao dyan na nangangarap. So, mabuhay po ang Maisog Rally. Hindi nila ma-stop yung Tacloban Maisog Rally. Tuloy-tuloy na yan kahit gapangin pala nila lahat ang mga airlines. May barko man, di ba? Hindi naman lang airlines ang ano. May pwede ding mag-land transportation. So, mabuhay ang Maisog Rally.